Sa pinakamalalim na kaloob-looban ng Pilipinas, kung saan nilalamon ng tuyong lupa ang bawat yapak at ang katahimikan ay tila tingga na bumibigat, isang nag-iisang hasyendero ang sumakay sa mga nalimutang gilid ng sarili niyang hasyenda. Wala siyang hinahanap. Ilang taon na siyang walang hinahanap. Ngunit sa hapong iyon, habang ang araw ay papalubog na sa dulo ng abot tanaw at ang ginintuang liwanag ay nagpinta ng paalam sa lahat, may nakita siyang nagpatigil sa kanyang kabayo bago pa man niya hilahin ang renda. Isang batang babaeng buntis, nag-iisa sa loob ng isang inabandonang kubo na hindi na niya matanda ang umiiral. At sa sandaling iyon, nang hindi niya alam ang pangalan ng babae, nang hindi niya alam kung saan siya nanggaling, naramdaman ni Sebastião ang bigat ng lahat ng taon na kanyang sinayang. Sapagkat kung minsan, ang Diyos ay hindi nagpapadala ng sagot, kundi ng isang tao. Kung naniniwala ka na hinding-hindi pa huli ang magsimulang muli, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Ang kwentong ito ay tatagos sa iyong puso sa paraang hindi mo inaasahan. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, sa mga liblib na rehiyon ng Pilipinas, karaniwan ng mga ganitong kwento. May mga hasyenda na umuunlad at may mga hasyenda na nalalanta at mayroon ding mga nananatiling nakatigil sa panahon na para bang nagpasya ang lupa na maghintay ng isang bagay na walang nakakaalam kung ano. Ang hasyenda ni Sebastião Ferreira ay kabilang sa pangatlong uri. Isang malawak na ari-arian na may mga pastulan na umaabot hanggang sa tanaw ng mata, napapalibutan ng mabababang burol na puno ng makapal na damuhan at hinihiwa ng isang sapa na sa panahon ng tag-ulan ay lumalaki at umaawit ng maganda. Ngunit sa panahong iyon ng taon ay halos walang sapat na lakas upang basain ang mga paa ng sinumang tumawid. Ang pangunahing bahay ay malaki. Itinayo mula sa adobe at matigas na kahoy ng ama ni Sebastião dekada na ang nakalipas, na may malawak na veranda, bubong na pulang luwad, at isang patio kung saan dati ipinatutuyo ang kape. Ngunit ang kalakihan ng bahay ay tila nagpapalaki lamang sa kawalan na nananahan sa loob nito. Si Sebastião ay 38 taong gulang at matagal na siyang namumuhay ng mag-isa sa malawak na espasyong iyon. Hindi siya pangit na lalaki. May mukha siyang sunog sa araw, maitim at makapal na balbas, magaspang na mga kamay ng taong sanay na sa hawakan ng asarol mula pagkabata. Lagi siyang nakasuot ng parehong puting kamiseta na gawa sa bulak sa ilalim ng isang kupas na kayumangging kulit na pudpod na sa siko at may suot siyang sombrero na gawa sa balat na inaalis niya sa ulo kapag nakikipag-usap sa isang tao. Dahil itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang isang edukadong lalaki ay nag-aalis ng sombrero sa harap ng kapwa-tao. Ngunit napakatagal na panahon na simula nang hindi niya naalis ang sombrero sa sinuman, kaya't halos nakalimutan na ang kilos na iyon. Nabubuhay si Sebastião sa pagitan ng bahay, bukid at katahimikan. Mayroon siyang kabayong kulay kastanyas na nagngangalang Cruzeiro na mas naging kasama niya kaysa sinumang tao na natitira sa kanyang buhay. At isang matandang kapatas na nagngangalang Firmino na nag-aalaga sa kakaunting baka na nanginginain pa sa mga lupain iyon at paminsan-minsan ay lumalabas sa veranda upang uminom ng kape at magbitaw ng mga salita na mas masakit kaysa makatulong. Halos 60 taong gulang na si Firmino, payat na tila isang bigkis ng patpat, at mayroon siyang uri ng karunungan na hindi galing sa libro, kundi sa pagkakaranas ng sapat na hirap sa buhay upang maunawaan kung paano ito gumagana. Nagtatrabaho sa hasyenda mula pa noong panahon ng matandang Ferreira, ang ama ni Sebastião, at nakita niyang lumaki ang bata, nagpakasal, nagkaanak na babae, nawalan ng asawa, at nagsara sa mundo na tila nagkandado ng pinto at itinapon ng susi sa ilog. Hindi humuhusga si Firmino, ngunit hindi rin siya nagkunwari na maayos ang lahat. Kapag si Sebastião ay nananahimik ng ilang araw, basta na lamang susulpot si Firmino, uupo sa veranda, iinom ng kape, at magsasabi ng mga bagay tulad ng, ang kabayong masyadong matagal na nakatayo sa iisang lugar ay sa huli lulubog sa sarili nitong bigat. Nakikinig si Sebastião, hindi sumasagot, at umaalis si Firmino nang hindi naghihintay ng sagot dahil alam niyang ang ilang butil ay nangangailangan ng panahon upang sumibol. Ang totoo tungkol kay Sebastião ay isang katotohanan na bitbit niya na tila isang bato na nakatali sa kanyang leeg. Siya ay kasal na. Ang kanyang asawa ay nagngangalang Eugenia at siya ang uri ng tao na nagpapagaan sa hangin kapag pumapasok sa isang silid. Ikinasal sila noong siya ay 22 at siya ay dasalwemi sa isang simpleng seremonya sa pinakamalapit na munting kapilya sa baryo na may amoy ng bulaklak sa bukid at mga pangako na pinaniniwalaan nilang tatagal ng walang hanggan
At sa loob ng ilang panahon ay nagtagal nga. Nagdala si Eugenia ng buhay sa hasyendang iyon. Nagtanim siya ng mga bulaklak sa veranda, kumakanta habang nagluluto. At nang ipanganak si Anita, kinabukasan ng taglamig, ang buong bahay ay tila huminga ng iba, na para bang sa wakas ay natagpuan na ang dahilan ng pag-iral nito. Si Anita ay maliit, may malalaking mata ng kanyang ina at ang tahimik na ugali ng kanyang ama. At si Sebastião, nang unang beses niyang hawakan, ay nakaramdam ng isang uri ng pag-ibig na hindi niya alam na umiiral. Isang pag-ibig na masakit sa sobrang laki na humihigpit sa dibdib sa sobrang ganda. Ngunit ang Diyos, na nagbibigay sa isang kamay, kung minsan ay kumukuha sa kabilang kamay, at ang sinumang naninirahan sa probinsya ay alam na walang saysay ang magtanong kung bakit. Nang si Anita ay 3 taong gulang, isang lagnat ang kumalat sa rehiyon. Hindi ito isang bagay na alam ng doktor kung paano pagalingin, dahil ang doktor sa liblib na lugar na iyon ay isang luho na kakaunti lamang ang nakakakilala. Nagkasakit si Eugenia noong Martes at namatay kinabukasan ng Linggo. Napakabilis na halos hindi na naunawaan ni Sebastião ang nangyayari. Isang araw naroon siya, nakangiti, inaayos ang buhok ni Anita at sa sumunod na araw ay nakahiga na sa kama, nakapikit ang mga mata at napakainit ng balat na parang nasusunog ang sinumang humawak. Ginawa ni Sebastião ang lahat ng kanyang makakaya, nagdala ng tubig mula sa sapa, naghanda ng mga tsa na itinuro ng mga babae sa kapitbahayan, na natiling gising ng magdamag, hawak ang kanyang kamay at nagdarasal sa Diyos na huwag kunin ang tanging bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Hindi pinakinggan ng Diyos. Inilibing si Eugenia sa ilalim ng isang puno ng golden shower na siya mismo ang nagtanim sa unang taon ng kanilang kasal. Hinukay ni Sebastião ang libingan gamit ang sarili niyang mga kamay dahil ayaw niyang may iba pang humawak sa lupaing iyon na magtatago sa katawan ng kanyang asawa. At nang ihulog niya ang huling pala ng lupa at tumayo roon, nakatingin sa tumpok ng sariwang lupa, may isang bagay sa loob niya ang nabasag sa paraang hindi na kayang ayusin. Hindi ito isang maingay na pagkabiyak. Ito ay tahimik, malalim, tulad ng kapag ang isang makapal na ugat ay naputol sa ilalim ng lupa at walang nakakakita, ngunit ang buong puno ay unti-unting namamatay. Sa sumunod na mga buwan patuloy na gumana si Sebastião dahil ang hasyenda ay nangangailangan ng isang tao at si Anita ay nangangailangan ng isang ama. Ngunit ang gumana ang tamang salita dahil hindi siya nabubuhay. Inuulit lamang niya ang mga kilos, ginagampanan ang mga gawain, umiiral ng automatiko habang sa loob ay pawang kadiliman. Lumaki si Anita at habang lumalaki, mas nagiging kamukha siya ni Eugenia. Ang parehong mga mata, ang parehong paraan ng pagtabingi ng ulo kapag nakikinig ng may pansin. At sa tuwing titingnan ni Sebastião ang kanyang anak, nakikita niya ang asawang nawala. At ang sakit ay napakalaki na sinimulan niyang gawin ang pinakamahiyain na bagay na magagawa ng isang ama. Sinimulan niyang lumayo, hindi nang biglaan, hindi sinasadya. Ito ay unti-unti, tulad ng isang nagpapakawala ng lubid ng hindi namamalayan. Una ay ang mga yakap na naging bihira. Pagkatapos ay ang mga pag-uusap na umikli. Pagkatapos ay ang mga gabi kung saan siya nakaupo sa veranda, nakatingin sa kawalan habang si Anita ay natutulog nang mag-isa sa silid na pinagsikapan ni Eugenia na palamutian. Napansin ni Firmino, napansin din ng mga kababaihan sa kapitbahayan. Maging si Anita, kahit maliit pa, ay napansin na naroroon ang kanyang ama, ngunit sa parehong oras ay wala, na ang kanyang katawan ay sumasakop ng espasyo, ngunit ang kanyang puso ay umalis na patungo sa isang lugar na hindi niya maabot. Nang si Anita ay maging 7 taong gulang, ang ina ni Eugenia ay dumating sa hasyenda. Si Aling Teresa ay isang matatag na babae na may mga kamay na makalyo at desididong puso na naninirahan sa kapital ng probinsya at hindi kailanman inaprubahan ang buhay na tinahak ng kanyang anak sa probinsya. Dumating siya na may panukala na mas tila isang hatol. Sinabi niyang kailangan ni Anita ng paaralan, ng pakikisalamuha, ng isang babaeng mag-aalaga sa kanya bilang isang ina dahil si Sebastião, nang may buong paggalang, ay hindi na makakaya. At ang pinakamasamang bahagi ay tama siya. Alam ni Sebastião na tama siya. Nakita niya ang kanyang anak na naglalaro ng mag-isa sa bakuran, nakikipag-usap sa mga manok dahil wala siyang kasing edad na makausap, at alam niya ang batang iyon ay nararapat ng higit pa sa isang ama na halos hindi na makatingin sa kanya nang hindi nararamdaman na gumuho ang mundo. Kaya't pinayagan niyang umalis si Anita. Hindi siya lumaban, hindi siya nagmakaawa,
Nanatili lamang siyang nakatayo sa veranda habang ang kalesa ni Aling Teresa ay dinadala ang kanyang anak sa maalikabok na kalsada at si Anita ay lumingon sa bintana na may malalaking mata na kamukhang-kamukha ng kanyang ina. At naramdaman ni Sebastião na siya ay namamatay sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos nito, ang mga taon ay lumipas tulad ng paglipas ng mga taon para sa mga walang dahilan upang bilangin. Si Sebastião ay nagtrabaho sa lupa, nag-alaga sa mga baka, pinanatiling nakatayo ang hasyenda nang mas dahil sa gawi kaysa sa kalooban. Nanatili si Firmino dahil si Firmino ay kabilang sa uri ng tao na hindi umaalis kaninuman kahit pag gusto ng tao na iwanan siya. Ang hasyenda ay unti-unting lumiliit, hindi sa laki, kundi sa buhay. Ang mga silid ay isinara. Ang veranda, kung saan naglalagay si Eugenia ng mga bulaklak, ay nanatiling hubad at ang silid ni Anita, ang munting silid na may kurtinang puntas, at isang duyan na gawa sa kahoy na siya mismo ang gumawa ay ikinandado. Walang pumapasok doon, walang humahawak sa anuman. Ito ay tulad ng isang santuaryo ng pagkakasala, isang lugar kung saan itinago ni Sebastião ang lahat ng hindi niya kayang harapin. Hindi siya kailanman sumulat kay Anita, hindi kailanman nagpadala ng mensahe, hindi kailanman bumisita sa kanya. Dahil sa tuwing naiisip niyang gawin ito, mas malaki ang kahihiyan kaysa sa pangungulila. At ang kahihiyan ng isang ama na nabigo ay marahil ang pinakamabigat na bagay na umiiral sa mundong ito. Paminsan-minsan ay sumusubok si Firmino. Susulpot siya na may papel at tinta, iiwan sa ibabaw ng mesa sa kusina at sasabihing may sobra pang materyales sa imbakan na hindi gagamitin na maaaring manatili na lamang doon. Titingnan ni Sebastião ang papel, titingnan ang tinta, at pagkatapos ay itatago ang lahat sa isang drawer na unti-unting napupuno ng mga blankong pahina at mga salita na hindi kailanman naisulat. Nagpupumilit si Firmino, ngunit pinanatili lamang ang tingin na nagsasabi ng lahat ng walang sinasabi at babalik sa koral. Ito ay sa isang hapon ng Oktubre, nang ang init ay matindi at ang lupa ay napakatuyo na nagbibitak-bitak sa mga disenyo na tila mapa ng kawalan na nagpasya si Sebastião na sumakay patungo sa likod na bahagi ng ari-arian. Wala siyang espesyal na dahilan. Ginagawa niya ito paminsan-minsan, mas para palipasin ang oras kaysa sa pangangailangan. Mabagal lumakad si Cruzeiro na may banayad na lakad ng kabayong sanay sa daan. At malayo ang iniisip ni Sebastião, napakalayo, na halos hindi niya napansin nang makarating siya malapit sa lumang kubo ng mga manggagawa na nasa silangang hangganan ng hasyenda. Ang kubo ay naroroon na ng dekada, itinayo noong panahon ng kanyang ama upang bigyan ng tirahan ang mga seasonal na manggagawa. Walang gumagamit niyon sa loob ng maraming taon. Medyo sira na ang bubong, may mga butas ang mga dingding na adobe at ang damo ay lumaki sa paligid na parang gustong lamunin ang buong istruktura. Dire-diretso na sanang dadaan si Sebastião nang makita niya ang mga damit. Kakaunti lang ito, isang nilabhang damit at isang maputing tela, nakasampay sa isang piraso ng alambre na nakatali sa pagitan ng dalawang poste sa tabi ng kubo. Ang uri ng pansamantalang sampayan na ginagawa lamang ng isang naninirahan sa isang lugar dahil walang nagsasampay ng damit kung saan hindi nila planong manatili. Pinatigil ni Sebastião si Cruzeiro at nanatiling nakatingin ng matagal, sinusubukang unawain. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumaba, itinali ang kabayo sa isang poste at lumakad patungo sa pinto ng kubo. Nakasara ang pinto, hindi nakakandado. Maingat niya itong itinulak, inalis ang sombrero sa instinct, at ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang mga paa. Ito ay isang dalaga, bata, hindi siguro hihigit sa 20s ang edad. Nakaupo siya sa sementadong lupa, nakasandal sa dingding na may manipis na kumot sa kanyang mga binti. Nakasuot siya ng isang kupas na asul na damit na gawa sa bulak, puno ng mga tagpi, at ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa isang maluwag na bun na may mga hibla na lumalabas sa kanyang payat na mukha. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at puno ng alikabok, at siya ay buntis, napakabuntis. Ang bilog na tiyan ay lumitaw laban sa manipis na tela ng damit at hinawakan niya ito ng dalawang kamay, tulad ng isang humahawak sa pinakamahalagang bagay sa mundo at, sa parehong oras, ang pinakamabigat. Nang makita niya si Sebastião sa pinto, nanlaki ang kanyang mga mata sa paraang pamilyar sa kanya. Ito ay takot, purong takot, ang uri na nagpapatigas sa buong katawan, nagpapatigil sa mga binti at nagpapabilis sa puso at nagpapaisip sa isang tao sa loob ng segundo kung maaari siyang tumakbo
o kung mas mainam na manatiling nakatayo at magdasal na hindi masaktan. Siya ay umurong sa dingding, tinatakpan ang kanyang tiyan ng kanyang mga braso na para bang nais niyang protektahan ang nasa loob mula sa anumang banta na maaaring irepresenta ng hindi kilalang lalaking iyon. Naramdaman ni Sebastiao ang isang kirot sa dibdib na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ito awa. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas matanda, na para bang ang ilang bahagi niya na natutulog ay biglang nayanig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay, ipinapakita na wala siyang dalang anuman. Nanatili siyang nakatayo sa pinto, hindi sumulong ng isang hakbang man, at nagsalita sa pinakamahinahong tinig na kanyang nakayanan. Ang tinig na ginagamit niya sa takot na kabayo, sa sulok na hayop, sa anumang nilalang na kailangang maunawaan na wala sa panganib. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Sebastiao, na kanya ang lupain iyon, ngunit hindi siya kailangang matakot na wala siyang gagawing masama. Hindi sumagot ang dalaga. Nanatili siyang nakatingin sa kanya gamit ang mga madilim na mata na sabay na bata at masyadong matanda. Mga matang nakakita na ng mga bagay na hindi dapat nakita ng sinuman sa edad na iyon. Naramdaman ni Sebastiao na bawat salitang sasabihin niya ay magiging mabigat, susukatin, huhusgahan ng isang taong natuto sa pinakamasamang paraan na ang mga salita ng lalaki ay hindi laging may halaga. Lumingon siya sa paligid ng kubo, nakita ang isang punit na kumot sa sulok, nakita ang isang telang nakabalot na nagsisilbing unan, nakita ang mga labi ng nilagang kamoteng kahoy sa isang platong lata. Nakita niya ang buong kapabayaan ng pagkakaroon na iyon at nakaramdam ng isang bagay na parang galit. Ngunit hindi ito galit sa kanya. Ito ay galit sa mundo na nagpapahintulot sa isang buntis na dalaga na mamuhay ng ganoon, mag-isa, sa isang butas sa gitna ng kawalan. Muli siyang nagsalita, nakatayo pa rin sa pinto, hawak pa rin ang sombrero. Sinabi niyang mayroon siyang malaking bahay malapit doon, na may ekstrang silid, pagkain at malinis na tubig. Sinabi niyang maaari siyang pumunta doon, na hindi na niya kailangang manatili sa kubo na halos hindi na nakatayo. Sinabi niyang wala siyang hininging kapalit, na ito ay isang alok lamang ng mas magandang tirahan para sa kanya at sa bata na darating. Sa wakas ay nagsalita ang dalaga. Ang kanyang tinig ay mahina, paos, na tila ang kanyang mga vocal cord ay kinakalawang na sa sobrang tagal na hindi ginagamit. 2 salita lamang ang kanyang sinabi. Ayaw ko. At napakaraming bagay sa 2 salitang iyon. May kasaysayan, may sakit, may isang pader na itinayo ng patisa-tisa sa bawat pagkabigo, bawat kasinungalingan, bawat kamay na umabot upang mag-alok ng tulong at pagkatapos ay naningil ng presyo na ayaw niyang bayaran. Naunawaan ni Sebastiao. Hindi niya naunawaan ang mga detalye dahil wala siyang alam tungkol sa kanya, ngunit naunawaan niya ang damdamin dahil siya mismo ay nakapagtayo ng katulad na mga pader. Dahan-dahan niyang naramdaman ito sa kanyang ulo. Isinuot muli ang sombrero, muling tiningnan ang kanyang tiyan, naramdaman ang paghigpit ng dibdib at umalis. Sumakay siya kay krusero at bumalik sa hasyenda nang hindi lumilingon. Ngunit ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi nakatulog si Sebastiao. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame. Iniisip ang dalagang iyon, ang mga matang iyon, ang tiyan na iyon, ang ayaw ko na tila isang sigaw na nagbalat kayo bilang bulong. At naisip niya si Anita. Naisip niya kung paano niya hinayaan ang kanyang sariling anak na umalis nang hindi lumalaban. Naisip niya kung paano niya isinara ang silid nito at ikinandado ang pinto at nagkunwari na nalutas niyo ng isang bagay. At naisip niya na marahil lamang ay inilagay ng Diyos ang dalagang iyon sa kubo na iyon, hindi sa aksidente, kundi bilang isang tanong na kailangang sagutin ni Sebastiao. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, pinuno ni Sebastiao ang isang basket ng kanyang mga ari-arian, harina, munggo, isang piraso ng pinatuyong karne, isang bote ng gatas na nakuha ni Firmino mula sa baka noong gabing iyon, at isang makapal na kumot na may amoy ng matagal na pagkaimbak ngunit nagbibigay pa rin ng init. Sumakay kay krusero at pumunta sa kubo. Iniwan niya ang basket sa pinto, kumatok ng 2 beses sa kahoy upang malaman niyang mayroon doon, at umalis nang hindi naghihintay ng sagot. Ginawa rin niya iyon kinabukasan. At sa sumunod na araw at sa sumunod pa, tuwing umaga bago sumikat ang araw, ay may basket sa pinto, nang walang sinasabi, nang walang hinihingi, nang walang inaasahan. At tuwing umaga, kapag bumabalik siya kinabukasan, ang basket ay walang laman, nalinis, nakasandal sa labas.
tulad ng isang tahimik na pasasalamat na hindi nangangailangan ng mga salita. Napansin ni Firmino. Laging napansin ni Firmino. Lumabas siya sa veranda sa isang hapon, uminom ng kape, tumingin sa abot-tanaw at sinabi lamang, "Sino ang dinadalhan niyo ng pagkain, Sebastiao?" At si Sebastiao, na matagal nang hindi nagsasalita tungkol sa anumang mahalaga, ay nagkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa dalaga, sa pagbubuntis, sa kubo, sa ayaw ko. Tahimik na nakinig si Firmino, na may mukha ng isang taong alam na ang sagot bago pa man ang tanong. Nang matapos si Sebastiao, inilapag ni Firmino ang tasa sa pasamano ng veranda at sinabi ang isang bagay na nanatili sa isip ni Sebastiao sa loob ng maraming araw. Sinabi niya, "Ang pag-aayos ng buhay ng iba ay hindi nag-aayos ng ating sarili, Sebastiao. Ngunit kung minsan ito lamang ang daan na bukas ang Diyos para sa atin upang magsimula." 2 linggo ang lumipas sa tahimik na rutinang iyon. Nagigising si Sebastiao bago sumikat ang araw. Inihahanda ang basket, sumasakay patungo sa kubo, iniiwan sa pinto at bumabalik. Hindi siya kailanman nanatili upang maghintay, hindi kailanman pinilit ang pag-uusap, hindi man lamang siya sumilip sa siwang ng pinto upang tingnan kung maayos siya. Ginagawa niya iyon ng may parehong disiplina, tulad ng pagtatrabaho niya sa lupa, na parabang ito ay isang obligasyon na inako niya sa sarili at hindi nangangailangan ng paliwanag o gantimpala. At tuwing umaga, ang basket ay bumabalik na walang laman, malinis, nakasandal sa pinto bilang isang tahimik na salita ng pasasalamat na wala sinuman sa kanilang dalawa ang naglakas loob na gawing boses. Kilala na ni Crucero ang daan ng buong puso. Kapag sumasakay si Sebastiao sa direksyong iyon, sumusunod ang kabayo ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng renda na parabang naunawaan din nito na ang rutang iyon ay bahagi na ngayon ng kaayusan ng mga bagay. Pinapanood ni Firmino ang lahat ng may tahimik na tingin ng isang bumabasa sa mundo nang hindi nangangailangan ng libro. Hindi siya nagtatanong dahil nagawa na niya ang tanging mahalaga. Ngunit paminsan-minsan ay nagbibitaw siya ng mga salita sa hangin, tulad ng isang nagtatapon ng buto sa lupa at naghihintay upang makita kung ano ang tutubo. Isang umaga, sinabi niyang mas marami ang gatas na ibinigay ng baka kaysa karaniwan na parabang alam niyang may nangangailangan. Sa isa pang pagkakataon, sinabi niyang nakahanap siya ng magandang mga tisa sa imbakan na maaaring gamitin upang ayusin ang anuman. Nakikinig si Sebastiao, isinasaulo at walang sinasabi, ngunit sa sumunod na linggo ay lumitaw siya sa kubo na may mga tisa na nakatali sa likod ni Crucero. Iniwan niya ang mga ito na nakasalansan sa labas, kasama ang basket at umalis. Kinabukasan, nang bumalik siya, nawala na ang mga tisa. Tiningnan niya ang bubong ng kubo at nakita na may nagtangkang maglagay ng ilan sa mga mas malalaking butas. Baluktot ang mga ito, hindi maayos ang pagkakabit, gawa ng isang walang lakas o karanasan sa ganoong trabaho. Tiningnan ni Sebastiao ang mga baluktot na tisa at muling naramdaman ang paghigpit ng kanyang dibdib dahil naroon ang isang buntis na babae na 7 buwang nagtatangkang ayusin ang bubong mag-isa sa halip na tanggapin ang tulong. At naunawaan niyang ang pader nito ay mas mataas at mas makapal kaysa sa inaakala niya. Si Firmino ang nagbigay ng ideya nang hindi alam na siya ay nagbibigay. Sa isang mainit na hapon, habang inaayos ang bakod ng kural, sinabi niya sa hangin na parabang hindi naroroon si Sebastiao upang makinig. Ang hayop gubat ay hindi kumakain sa kamay ng sinuman sa unang araw. Iiwanan mo ang pagkain, aalis at babalik kinabukasan. Pagkatapos ng maraming araw, hindi pa rin kumakain ang hayop sa kamay, ngunit hindi na ito tumatakas kapag tayo'y dumating. Huminto si Sebastiao sa kanyang ginagawa at tiningnan si Firmino ng matagal. Patuloy na pinukpok ni Firmino ang bakod na parabang wala siyang sinabing mahalaga, ngunit sinabi niya ang lahat. Kinabukasan, binago ni Sebastiao ang rutina. Sa halip na iwan ang basket at umalis, iniwan niya ang basket, lumayo ng mga 20 hakbang at umupo sa isang tuod ng puno na nakaharap sa kubo. Hindi siya tumingin sa pinto, hindi siya tumawag. Nanatili siyang nakaupo doon, tahimik, hawak ang sombrero sa kanyang hita, nakatingin sa abot-tanaw na parabang mayroon siyang buong oras sa mundo at walang mas magandang lugar na mapuntahan. Nanatili siya roon ng halos 1 oras. Nang tumayo siya upang umalis, nakita niya sa gilid ng kanyang mata na nakabukas ng bahagya ang pinto ng kubo. May isang taong nagmamasid sa kanya sa buong oras. Kinabukasan ay ginawa rin niya ang parehong bagay. At sa sumunod na araw at sa sumunod pa, laging sa parehong distansya, laging sa parehong katahimikan,
laging sa parehong paggalang sa espasyo na nilikha niya sa paligid niya na parang isang hindi nakikitang bakod. Sa ika-4 na umaga, nang nakaupo na siya doon ng mga 40 minuto, narinig niya ang isang tunog sa likod niya, mga magaan, maingat na yapak, tulad ng isang hayop na lumalapit, ngunit hindi pa nagpasya kung mananatili o tatakbo. Hindi siya lumingon, patuloy siyang nakatingin sa abot tanaw na may malakas na tibok ng puso, ngunit ang kanyang katawan ay ganap na nakatigil. Umupo siya sa lupa ng mga 5 hakbang mula sa kanya, walang sinabi. Siya rin, nanatili silang dalawa ng tahimik, nakatingin sa parehong direksyon na parabang nanonood ng isang bagay na umiiral lamang sa pagitan ng langit at lupa sa oras na iyon ng umaga. Dahan-dahang sumisikat ang araw, nagsisimulang uminit, at ang ilang maliliit na ibon na hindi alam ni Sebastião ang pangalan ay umaawit sa isang puno malapit sa sapa. Pagkatapos ng ilang sandali na maaaring 10 minuto o 1 oras, nagsalita siya, sinabi niyang ang pangalan niya ay Catarina. Iyon lang, ang pangalan, na parang nag-aabot ng maliit na barya upang tingnan kung ibabalik ng ibang tao ang sukli o kukunin ang lahat. Dahan-dahang tumango si Sebastião at sinabi niyang alam na niyang siya si Sebastião dahil sinabi niya iyon sa unang araw. At pagkatapos ay muling nanahimik dahil naunawaan niyang anumang dagdag na salita ay maaaring makasira sa kung ano ang isisilang doon, na isang bagay na marupok, na gawa sa katahimikan at presensya at nangangailangan ng panahon upang magkaroon ng ugat. Bumalik si Catarina sa kubo nang walang sinasabi pa, ngunit kinabukasan, nang umupo si Sebastião sa tuod, lumabas siya ng mas maaga, umupo ng mas malapit, mga 3 hakbang ang layo, at nanatili roon na may kamay sa tiyan, nakatingin sa parehong abot tanaw. At sa pagkakataong ito, nang ang katahimikan ay sapat ng komportable para magkasya ang isang salita, sinabi niyang humihina na ang tubig sa sapa. Sinabi niya na parang nagkokomento tungkol sa panahon, nang walang hinihingi, nang walang inaasahan. Sinabi ni Sebastião na maaari siyang magdala ng tubig mula sa hasyenda kinabukasan. Hindi siya sumagot, ngunit hindi rin niya sinabi na ayaw niya. At ang katahimikan na iyon na hindi pagtanggi, naunawaan ni Sebastião bilang unang bahagi ng tiwala na handa niyang ibigay. Lumipas ang mga araw at ang ritual ay nagkaroon ng hugis. Nagdadala si Sebastião ng basket. Umuupo sa tuod. Lumalabas si Catarina mula sa kubo, umuupo ng malapit at nananatili silang magkasama nang hindi gaanong nagsasalita. Minsan ay nagkukuwento siya tungkol sa lupa, tungkol sa kung kailan ang tamang panahon ng pagtatanim, tungkol sa kung paano basahin ang mga ulap upang malaman kung may darating na ulan, maliliit, ligtas na mga bagay, na walang hinihinging kapalit at hindi pumapasok sa anumang lugar na ayaw niyang buksan. Nakikinig si Catarina nang may pansin at paminsan-minsan ay nagtatanong ng maikli, praktikal, na parang natututong magtiwala sa mga salita bago magtiwala sa tao. Hindi kailanman tinanong ni Sebastião kung saan siya nanggaling, hindi kailanman tinanong kung sino ang ama ng bata, hindi kailanman tinanong kung bakit siya nag-iisa dahil alam niya sa kaibuturan ng dibdib na ang mga tanong na iyon ay mga pinto na siya lamang ang makakapagbukas kapag handa na siya. At anumang pagtatangka na pilitin ay isasara muli ang lahat, marahil ay habang buhay. Ang hindi alam ni Sebastião at bitbit ni Catarina sa loob niya na parang sugat na hindi gumagaling ay isang kwento na nagsimula sa isang hasyenda ng kape, maraming ligaw mula doon. Si Catarina ay pinalaki ng isang tiyahin na nagngangalang Madalena, kapatid ng kanyang ina na namatay sa panganganak. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Ito ay isang pangalan na walang mukha, na walang sinuman sa pamilya ang nagmamalasakit na alalahanin. Si Tiyang Madalena ay isang matigas na babae, hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil ang buhay ay naging matigas muna sa kanya at hindi niya alam ang ibang paraan ng pagkatao. Pinalaki niya si Catarina na may sapat lamang, pagkain sa mesa, damit sa katawan, ngunit walang yakap, walang pagmamahal, walang anuman sa mga bagay na nagpaparamdam sa isang bata na siya ay minamahal. Nang mamatay si Madalena mula sa isang ubo na lumala hanggang sa kinuha ang lahat, 17 taong gulang si Catarina at walang lugar sa mundo na matatawag niyang sa kanya. Ganoon siya napadpad sa hasyenda ni Coronel Augusto Medeiros. Nagtatrabaho sa kusina, naglalaba, naghahanda ng mesa, natutulog sa isang munting silid sa likod na may amoy ng amag at binabaha kapag malakas ang ulan. Ang koronel ay isang lalaking may yaman at may kaunting kaluluwa. Kabilang sa mga nagtrato sa mga empleyado na tila bahagi lamang sila ng mga kagamitan. At mabilis na natuto si Catarina
na maging invisible, yumuko, hindi tumingin sa mga mata, gawin ang trabaho at mawala. Ito ay isang maliit, mahirap na buhay, ngunit ito ay isang buhay. At pagkatapos ay lumitaw si Vicente, ang bunsong anak ng koronel. Si Vicente ay 50 taong gulang, may madaling ngiti at ang uri ng alindog na natututunan gamitin ng mga lalaking mula sa mayayamang pamilya bilang isang kasangkapan. Napansin niya si Katarina sa paraang nakapagpabaliktad ng kanyang sikmura at sinimulan niya siyang hanapin, mag-iwan ng mga regalo sa kanyang munting silid, magsalita ng magagandang bagay kapag walang nakakarinig. Hindi tanga si Katarina, alam niyang delikado iyon, ngunit iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na may nagparamdam sa kanya na siya ay umiiral, na siya ay nakikita, na siya ay mahalaga. At kapag wala kang natanggap kailanman, maging mumo ay tila piging na. Ang sumunod ay ang laging nangyayari sa ganitong uri ng kwento. At ang sinumang nakakakilala sa mundo ay alam na hindi na kailangan ng maraming detalye. Hinanap siya ni Vicente, sumuko siya, at nang magsimulang lumitaw ang kanyang tiyan, nawala ang madaling ngiti kasama ang magagandang salita. Unang sinabi ni Katarina sa kanya, umaasa na kahit isa sa mga bulong na pangako sa mga lihim na pagtatagpo na iyon ay totoo. Namutla si Vicente, pagkatapos ay nagalit, at pagkatapos ay sinabi ang pahayag na hindi kailanman nakalimutan ni Katarina na hindi niya anak iyon, na dapat ay sumama siya sa iba, na hindi niya sisirain ang kanyang buhay dahil sa isang utusan na hindi marunong umasal. Nalaman ng koronel kinabukasan. Hindi dahil sinabi ni Vicente, kundi dahil sa hasyenda ng mayayamang tao, mas maikli ang buhay ng mga sikreto kaysa sa hamog sa araw. At hindi nagalit ang koronel sa kanyang anak, nagalit siya sa dalaga. Ipinag-utos niyang tipunin ang kanyang mga gamit at umalis bago sumapit ang dilim. At binalaan siya na kung susubukan niyang magkalat ng anumang kwento tungkol kay Vicente, sisiguraduhin niyang walang sinuman sa rehiyon ang magbibigay sa kanya ng trabaho o tirahan. Umalis si Katarina na bitbit ang parehong balutan ng damit na mayroon siya nang dumating, malaki na ang tiyan at walang mapuntahan. Ilang linggo siyang naglakad, natulog siya sa tabi ng kalsada, sa mga inabandonang kapilya, sa anumang lugar na nag-aalok ng bubong at ilang proteksyon laban sa hamog ng gabi. Kinain niya ang anumang nakita niya, mga prutas sa gubat, mga piraso ng tinapay na ibinigay ng mga taong may awa nang makita ang isang buntis na dalaga na dumadaan sa kalsada na may mukha ng isang taong matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Sumasakit ang kanyang katawan, nagdurugo ang kanyang mga paa, at ang takot ay isang laging kasama na naglalakad sa tabi niya tulad ng isang anino na hindi nawawala kahit sa gabi. Takot na mawala ang sanggol, takot na hindi makahanap ng tirahan, takot sa lalaki, sa sinumang lalaki, dahil ang tanging nagsabing mahal siya ay siya ring nagtulak sa kanya sa kalsada. Nang matagpuan niya ang inabandonang kubo sa lupain ni Sebastiao, iyon na ang dulo ng lahat ng kaya niyang tiisin. Pumasok siya, humiga sa sementadong lupa, at umiyak hanggang sa makatulog. At nang magising siya, nagpasya siyang doon na manatili, kahit pa ito ang huling lugar sa mundo, dahil doon ay walang sinuman ang nag-uutos sa kanya at walang sinuman ang maaaring magpaalis sa kanya muli. Walang alam si Sebastiao sa lahat ng ito, ngunit nararamdaman niya. Nararamdaman niya sa paraan ng pag-urong nito kapag gumagawa siya ng biglaang kilos. Nararamdaman niya sa tingin nito na sinusukat ang bawat galaw niya, na para bang naghihintay ng suntok. Nararamdaman niya sa paraan ng paghawak nito sa kanyang tiyan, laging gamit ang dalawang kamay, na para bang ang buong mundo ay isang banta, siya lamang ang makakapagprotekta sa batang iyon. At bawat beses na nararamdaman niya ang mga bagay na ito, naiisip niya si Anita, naiisip niya kung paano siya nabigo na protektahan ang kanyang sariling anak. At isang bagay sa loob niya ang unti-unting sumisindi, tulad ng isang baga na dahan-dahang hinihipan ng hangin hanggang maging apoy. Isang umaga, nang halos isang buwan na ang lumipas mula sa ritual ng mga basket at katahimikan na iyon, dumating si Sebastiao sa kubo at nakita si Katarina na nakaupo sa labas, nakasandal sa dingding. Ang kanyang mukha ay maputla, mas maputla kaysa karaniwan, at hawak niya ang kanyang tiyan na may ekspresyon na kilala niya. Nakilala ng sinumang nakakita na ng isang buntis na babae na may sakit. Mabilis siyang bumaba mula kay krusero at lumapit, ngunit huminto bago pa man masyadong lumapit. Dahil kahit sa sandaling iyon, ang paggalang sa hindi nakikitang bakod nito ay mas malaki kaysa sa pagmamadali. Tinanong niya kung may nararamdaman siya, kung gumagalaw ang sanggol, kung kailangan niya ng tulong. Sinabi ni Katarina na mayroon siyang pulikat mula pa madaling araw,
na ang sakit ay dumarating at umaalis at siya ay natatakot. Ang salita ay lumabas sa kanya na para bang sa pilitan itong binunot dahil hindi si Katarina ang uri ng tao na aamin ng takot. Hindi sa sinuman at lalo na sa isang lalaki. Ngunit ang sakit ay mas malaki kaysa sa pagmamalaki at ang takot na mawala ang sanggol na iyon ay mas malaki kaysa sa anumang pader. Kumilos si Sebastiao na parang alam niyang ang ilang sitwasyon ay hindi pinapayagan ang pag-aatubili. Sinabi niyang kailangan niya itong dalhin sa hasyenda na doon ay may kama, may mainit na tubig, may kakayahang alagaan siya ng maayos at bago pa man siya makasabi ng ayaw ko, idinagdag niya na ibabalik niya ito sa kubo sa sandaling bumuti ang pakiramdam na hindi niya ikukulong ang sinuman na ito ay hanggang sa lumipas lamang ang sakit. Tiningnan siya ni Katarina ng matagal na panahon gamit ang mga matang bumibigat at sumusukat at humuhusga at pagkatapos ay tumango siya. Isang maliit na kilos, halos hindi napapansin, ngunit para kay Sebastiao ay bumigat na tila ang buong mundo ay nagbago ng lugar. Tinulungan niya itong sumakay kay Crucero. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ito. Hawak ang braso nito ng maingat, tulad ng isang humahawak ng pinong porselana at naramdaman niya ang panginginig na dumaan sa katawan nito. Nang ang kanyang kamay ay dumampi sa balat nito. Hindi ito ginaw, ito ay takot. Takot sa kontak, takot sa paglapit. Takot na magtiwala sa hawak ng ibang tao pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ginabayan ni Sebastiao si Crucero sa renda, naglalakad ng dahan-dahan sa tabi ng kabayo. Halos 1 oras ang inabot upang lakarin ang daan na karaniwang ginagawa niya sa loob ng 20 minuto dahil bawat biglaang hakbang ay maaaring makasakit at hindi niya papayagan na maramdaman ng dalagang iyon ang higit pang sakit kaysa sa nararamdaman na niya. Nang makarating sila sa hasyenda, nasa veranda si Firmino. Tiningnan niya si Katarina sa kabayo, tiningnan si Sebastiao, ginagabayan ang renda sa paglakad at walang sinabing isang salita. Pumasok lamang siya sa bahay at inihanda ang silid tulugan ng bisita na nasa dulo ng pasilyo, malayo sa silid ni Sebastiao, dahil sapat ang pagkaunawa ni Firmino sa mga tao upang malaman na ang dalagang iyon ay nangangailangan ng distansya tulad ng pangangailangan niya ng tirahan. Nanatili si Katarina ng 3 araw sa hasyenda. Sa unang 2 araw, halos hindi siya lumabas ng silid. Nagiiwan si Sebastiao ng pagkain sa pinto, eksakto tulad ng ginagawa niya sa kubo. At si Firmino ay naghahanda ng mga tsaa na natutunan niya sa kanyang ina. Mga tsaa ng lemon balm at chamomile na nakakatulong upang pakalmahin ang tiyan at ang espiritu. Nawala ang mga pulikat sa 2nd araw at si Aling Nazare, isang matandang babae na hilot sa rehiyon at pinuntahan ni Firmino sakay ng kabayo, ay sinuri si Katarina at sinabing maayos ang sanggol na ito ay malakas, na ang mga sakit na iyon ay ang paghahanda ng katawan at walang dahilan upang maging desperado. Tahimik na nakinig si Katarina sa lahat, na may kamay sa kanyang tiyan at ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Ngunit nang lumabas si Aling Nazare sa silid, narinig ni Sebastiao sa pinto ang isang mahinang iyak, na hadlangan, at naunawaan niyang ang iyak na iyon ay hindi dahil sa sakit, kundi sa ginhawa. Sa 3rd araw, lumabas si Katarina sa veranda ng maaga sa umaga. Naroon si Sebastiao, umiinom ng kape, nakatingin sa bakuran kung saan nagkakalkal ang mga manok. Umupo siya sa kabilang dulo ng veranda, malayo, ngunit naroon, at sa unang pagkakataon ay tumingin sa paligid ng hasyenda na may mga matang hindi takot, kundi kuryosidad. Nakita niya ang malaking bahay, ang kural, ang gulayan na pinananatili ni Firmino sa likod, ang puno ng golden shower, na sa panahong iyon ng taon ay puno ng mga bulaklak at pinipinturahan ng lupa ng ginto. Walang sinabi tungkol sa puno ng golden shower, ngunit tiningnan niya ito ng sapat na katagalan upang mapansin ni Sebastiao na maganda ang tingin nito. At halos sinabi niya na doon nakalibing si Eugenia, ngunit nilunok ang mga salita dahil iyon ay isang bigat na kanya at hindi nababagay sa umagang iyon na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay halos magaan. Sinabi ni Katarina na gusto niyang bumalik sa kubo. Naramdaman ni Sebastiao ang paghigpit ng kanyang dibdib, ngunit naramdaman niya ito ng walang pagtatalo dahil ipinangako niyang hindi niya ikukulong ang sinuman at siya ay isang taong may isang salita. Binalik niya ito sakay ni Crucero, dahan-dahan, tulad ng unang pagkakataon, at nang bumaba ito sa pinto ng kubo, lumingon ito sa kanya, at sinabi ang isang bagay na nanatili sa kanyang isip, tulad ng mainit na bakal sa balat. Sinabi niya, "Iba ka."
Hindi niya ipinaliwanag kung sa anong paraan siya naiiba. Hindi na kailangan. Naunawaan ni Sebastião na naiiba siya sa lahat ng lalaking nakilala na niya at ito ay sabay-sabay na pinakamalaking papuri at pinakamalaking kalungkutan na maaaring matanggap ng sinuman. Inalis niya ang sombrero, tumango at bumalik sa hasyenda. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, binuksan ni Sebastião ang drawer kung saan niya itinago ang mga papel at tinta. Nanatili siyang nakatingin sa mga ito ng matagal, walang isinulat, ngunit hindi rin isinara ang drawer. At doon sa kubo, nang gabing iyon humiga si Katarina sa kumot na dinala niya ilang linggo na ang nakalipas. Naramdaman niya ang malakas na pagsipa ng sanggol laban sa kanyang palad at naisip niya na marahil lamang, hindi lahat ng lalaki sa mundo ay pareho. Ito ay isang maliit na pag-iisip, marupok tulad ng usbong ng halaman sa tuyong lupa, ngunit naroon iyon. At kung minsan iyon lamang ang hinihingi ng Diyos upang magsimulang baguhin ang isang kwento. Ang sumunod na mga linggo ay binubuo ng maliliit na pag-unlad na. Kung titingnan mula sa malayo, ay tila halos wala, ngunit para sa mga nabubuhay ay napakalaki. Nanatili si Katarina sa kubo dahil iyon ang lugar kung saan niya nararamdaman na kontrolado niya ang lahat, kung saan walang sinuman ang naguutos sa kanya, at kung saan ang pinto ay kanya upang buksan o isara kung kailan niya gusto. Ngunit ang hasyenda ni Sebastião ay naging isang laging naroroon sa kanyang rutina, tulad ng araw na sumisikat araw-araw sa parehong bahagi ng langit. Pumupunta siya doon, bawat 2 o 3 araw, laging naglalakad, laging dahan-dahan, dahil sa kanyang tiyan na napakabigat na. At nananatili sa veranda ng ilang oras. Hindi siya pumapasok sa bahay, nananatili sa labas, nakaupo sa bangkong kahoy na inilagay ni Firmino doon na tila walang gusto, ngunit nasa tamang posisyon para makapagpahinga at tumingin sa bakuran nang hindi nararamdamang nakakulong sa loob ng 4 na dingding. Si Firmino ang unang tunay na bumali ng katahimikan, hindi dahil sinubukan niya, kundi dahil may kakayahan si Firmino bilang isang simpleng tao na mangyari ang mga bagay nang hindi pinipilit. Isang araw na nakaupo si Katarina sa veranda at si Sebastião ay pumunta upang tingnan ang mga baka sa itaas na pastulan. Dumating si Firmino na may 2 tasa ng kape at inalok ang isa sa kanya nang walang sinabi kundi mainit pa. Tinanggap ni Katarina at nanatili silang dalawa ng tahimik na umiinom ng kape hanggang sa ituro ni Firmino ang isang ulap sa abot tanaw at sinabing ang ulap na iyon ay mukhang malakas na ulan na kailangan nilang kuhanin ang mga damit sa sampayan bago magtanghali. Tiningnan ni Katarina ang ulap at sinabing sa tingin niya ay hindi, na ang ulap na iyon ay patungo sa kabilang panig. Tiningnan siya ni Firmino nang may bagong paggalang sa kanyang mukha at sinabing maaaring totoo na ang isang buntis na babae ay kung minsan ay mas tumpak sa mga bagay na ito kaysa sa anumang almanak. Halos ngumiti si Katarina. Hindi ito naging isang ngiti, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay gumalaw sa paraang napansin ni Firmino at itinago upang ikuwento kay Sebastião mamaya dahil iyon ay isang tagumpay na nararapat itala. Lumalaki ang tiyan ni Katarina sa bawat araw na lumilipas. Nasa 8 buwan na, siya at ang sanggol ay gumagalaw ng may lakas na kung minsan ay nakakatakot sa kanya. Matinding sipa na nararamdaman niya sa mga tadyang, sa gilid, sa mga lugar na tila imposible para maabot ng isang napakaliit na nilalang. Dumadalaw si Aling Nazare bawat linggo upang suriin. Kinakapa ang tiyan gamit ang mga kamay na eksaktong alam ang hinahanap, idinidikit ang tainga at pinakikinggan ang puso ng sanggol. At pagkatapos ay sinabi niyang maayos ang lahat, na ang bata ay malakas, na isisilang ng malaki. Laging tinatanong ni Katarina kung paano niya nalaman na lalaki ito at laging sinasagot ni Aling Nazare ang parehong bagay. Na ang matulis na tiyan ay lalaki at ang bilog na tiyan ay babae at ang tiyan na iyon ay ang pinakamatulis na nakita niya sa nakaraang mga panahon. Hindi naniniwala si Katarina sa mga bagay na ito, ngunit hindi rin siya nakikipagtalo dahil may ginhawa sa katiyakan ng matandang babae na nakakaalam ng mga panganganak tulad ng pagkaalam ni Sebastião sa lupa. Ito ay sa isa sa mga pagbisitang iyon na hinila ni Aling Nazare si Sebastião sa tabi at nagsalita ng mahina na may tonong ginagamit ng mga babae kapag nais nilang sabihin ang isang seryosong bagay nang hindi tinatakot ang sinuman. Sinabi niyang maayos si Katarina, maayos ang sanggol, ngunit ang dalaga ay masyadong payat para sa laki ng kanyang pagbubuntis, na ang mga bukong-bukong nito ay namaga sa paraang maaaring maging problema at kailangan niyang kumain ng mas mabuti, magpahinga ng mas marami at, higit sa lahat,
huminto sa paglalakad ng ganoon kadalas sa pagitan ng kubo at ng hasyenda sa ilalim ng matinding sikat ng araw na may napakalaking tiyan. Tahimik na nakinig si Sebastião sa lahat at pagkatapos ay nanatili sa buong araw na iniisip kung ano ang gagawin dahil alam niyang ang muling pag-aalok na manirahan siya sa hasyenda ay maaaring marinig bilang panggigipit at ang panggigipit ang huling bagay na kailangan ng dalagang iyon. Si Firmino muli ang nagresolba ng hindi nagresolba. Kinabukasan, nang lumabas si Katarina sa veranda, pinipinturahan ni Firmino ang pinto ng silid tulugan ng bisita, iyon ding pinanirahan niya noong may pulikat siya. Tinanong ni Katarina kung ano ang ginagawa niya at sumagot si Firmino nang hindi tumitingin sa kanya na inaayos niya ang silid dahil may sobra pang pintura at ang saradong silid ay nabubulok. Pagkatapos ay idinagdag niya na parang nagkokomento tungkol sa panahon na kung sino man ang gustong gumamit ng silid, hindi na kailangan pang humingi ng pahintulot na bukas na pinto ay bukas na pinto. Hindi sumagot si Katarina, ngunit ng gabing iyon, nang dalhin ni Sebastião ang basket sa kubo sa pagtatapos ng hapon, nakita niya ang balutan ng damit ni Katarina na nakatali at handa na malapit sa pinto. Nakaupo siya sa labas na may kamay sa kanyang tiyan. At nang dumating siya, sinabi lamang niya na tatanggapin niya ang silid, ngunit ito ay dahil sa sanggol, hindi para sa kanya. Inalis ni Sebastião ang kanyang sombrero at sinabing naunawaan niya at sa loob niya ay nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang bagay na mainit, na parang may layunin, na parang ang pakiramdam na marahil ang buhay ay mayroon pang kahulugan na nakatago para sa kanya. Nanirahan si Katarina sa silid tulugan ng bisita na may parehong kawalan ng tiwala ng isang pusa na pumapasok sa isang bagong bahay at nananatili ng ilang linggo na natutulog ng nakabukas ang mata. Sa unang mga araw, halos hindi siya lumalabas ng silid, kumakain doon sa loob, natutulog doon sa loob, at kapag kailangan niyang gumamit ng banyo o kumuha ng tubig, lumalakad siya sa bahay ng malapit sa dingding na parang gusto niyang sumakop ng pinakamaliit na espasyo hanggat maaari. Hinayaan ni Sebastião na makahanap siya ng sarili niyang ritmo. Hindi siya kumatok sa pinto, hindi siya nagumpisa ng usapan, hindi siya gumawa ng anuman na maaaring magmukhang panghihimasok. Nagiiwan siya ng pagkain sa isang tray sa pasilyo at kapag bumalik siya, walang laman ang tray, laging malinis, tulad noong nasa kubo siya. Ganoon din ang ginawa ni Firmino, nananatiling malayo, ngunit sinisigurado na gumagana ang lahat, na nakahiwa ang panggatong para sa kalan, na sariwa ang tubig, na ang bahay ay may amoy ng kape at bagong lutong pagkain na nagpaparamdam na mas ligtas ang anumang lugar. Ang nakapagpabago ng mga bagay ay isang gabing umulan, ang unang malakas na ulan ng panahon, yung mga dumarating na may hangin at kidlat at nagpapayanig sa buong lupa. Nagising si Katarina na takot sa isang kulog na nagpayanig sa mga dingding at nang umupo siya sa kama ay narinig niya ang isang ingay na galing sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon na may bilis na tibok ng puso at ang matandang takot na hindi kailanman ganap na nawawala at pumunta sa pinto ng silid. Binuksan niya ng bahagya at sumilip. Nasa kusina si Sebastião, nakatalikod sa kanya, naghahanda ng isang bagay sa kalan. Hindi niya narinig na binuksan niya ang pinto, hindi niya alam na pinagmamasdan siya. Gumagawa siya ng lugaw. Dahan-dahan niyang hinahalo ang kaldero gamit ang isang sandok na kahoy na may pag-iingat ng isang gumagawa ng isang bagay na mahalaga. At paminsan-minsan ay itinaas ang sandok upang tingnan ang pagkaluto. Ang ilaw ng lampara ay naghagis ng mga anino sa kanyang mukha at napansin ni Katarina ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Pagod na si Sebastião. Hindi ang pagod ng isang masyadong maraming nagtrabaho sa isang araw, kundi ang pagod ng isang masyadong maraming pinasan sa napakatagal na panahon. May malalalim siyang eyebags, nakayuko ang mga balikat, at may kalungkutan sa kanya na hindi bago. Ito ay luma, nakaukit, na parang bahagi na ng istruktura ng kanyang katawan tulad ng mga buto. Lumingon siya at nakita si Katarina sa siwang ng pinto. Nagkatinginan silang dalawa ng sandali at hindi humingi ng paumanhin si Sebastião ni hindi nagpaliwanag. Basta niya itinaas ang kaldero at sinabing gumawa siya ng lugaw dahil malakas ang ulan at ang gabi ng malakas na ulan ay humihingi ng mainit na lugaw. Lumabas si Katarina sa silid at umupo sa mesa ng kusina. Ito ang unang pagkakataon na umupo siya sa mesa na iyon. Ang unang pagkakataon na nasa isang silid ng bahay na hindi ang silid tulugan ng bisita. Naglagay si Sebastião ng isang mangkok sa harap niya at isa pa para sa kanya. At silang dalawa ay kumain ng tahimik
habang ang ulan ay humahampas sa bubong nang may lakas na tila gustong pabagsakin ang lahat. Ngunit kinaya ng bubong dahil inayos ni Sebastiao ang bawat tisa, pinatibay ang bawat biga, sinara ang bawat siwang. At ang bahay na iyon, gaano man kalungkot, ay matatag tulad ng sakit na sumusuporta rito. Pagkatapos ng lugaw, hindi na bumalik si Katarina sa silid. Nanatili siya sa kusina na may mga kamay sa paligid ng mainit na tasa, nakatingin sa ulan sa bintana. At pagkatapos, nang walang tanong si Sebastiao, nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Tiyang Madalena, tungkol sa hasyenda ng koronel, tungkol kay Vicente, at sa kanyang mga kasinungalingan, tungkol sa pagpapaalis, tungkol sa mga linggo sa kalsada. Nagsalita siya ng mahina, ng walang halatang emosyon, tulad ng isang nagkukuwento ng isang kwento na nangyari sa ibang tao, dahil iyon lamang ang paraan upang masabi ang mga bagay na iyon nang hindi bumibigay. Nakinig si Sebastiao sa bawat salita nang hindi sumasabat, nang walang mukhang awa, nang hindi sinusubukang ayusin ang anuman sa magagandang salita. Basta siya nakinig ng buong atensyon ng isang nakakaunawa na kung minsan ang pinakamalaking regalo na maibibigay natin sa isang tao ay ang manatili lamang doon ng tahimik, tinatanggap ang bigat na kailangan ng ibang tao na palayain. Nang matapos si Katarina, bumigat ang katahimikan sa pagitan nila, ngunit ito ay ibang uri ng bigat. Ito ang bigat ng isang bagay na matagal nang dinala at sa wakas ay nakalapag na. Tiningnan siya ni Sebastiao at sinabing ikinalulungkot niya. Dalawang salita, nang walang palamuti, nang walang talumpati, nang walang pangako, iyon lamang. At si Katarina, na hindi umiiyak sa harap ng sinuman sa loob ng ilang buwan, ay nakaramdam ng pamumula ng kanyang mga mata. Hindi siya umiyak dahil mataas pa rin ang pader, ngunit namula ang mga mata at nakita ni Sebastiao, at ang pamumula sa kanyang mga mata ay mas sumakit sa kanya kaysa sa anumang naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago si Katarina. Hindi nang biglaan, hindi ganap, ngunit nagbago sa paraan ng pagbabago ng lupa pagkatapos ng unang ulan, dahan-dahan, mula sa loob palabas. Sinimulan niyang lumabas ng silid ng mas maaga. Sinimulan niyang tumulong sa kusina kahit pa sinasabi ni Sebastiao na hindi na kailangan na dapat siyang magpahinga. Ngunit mayroong pagmamalaki si Katarina ng isang hindi tumatanggap ng pabor ng walang kapalit. At ang pagluluto ay isang bagay na alam niyang gawin ng maayos dahil ang mga taon sa kusina ng koronel, sa huli, ay nagamit din para doon. Iba ang pagkain niya kaysa kay Sebastiao at Firmino. Mayroon itong pampalasa na hindi nila kilala. Mayroon itong paraan ng paghahalo ng mga simpleng bagay na nagiging isang pagkain ng munggo at kanin na nagpapapikit sa atin at nagpapasalamat. Si Firmino, pagkatapos ng unang tanghalian na ginawa ni Katarina, ay tumingin kay Sebastiao na may tingin na mas marami pang sinasabi kaysa sa anumang salita at sinabi lamang na ang kusina ng bahay na iyon ay hinding-hindi na magiging pareho. At naroon ang veranda. Veranda kung saan naglagay si Eugenia ng mga bulaklak at pagkatapos ay nanatiling hubad sa loob ng maraming taon. Sinimulan ni Katarina na maglagay ng mga bagay doon nang hindi humihingi ng pahintulot. Una ay isang lata na may tanim na basiliko na dinala niya mula sa gubat. Pagkatapos ay isang binordahang tela na ginawa niya mula sa mga retaso na nakuha ni Firmino. Pagkatapos ay isang ayos ng mga tuyong sanga na may mga bulaklak sa bukid na kinuha niya sa mga maikling paglalakad na ginagawa pa rin niya malapit sa bahay. Nakita ni Sebastiao ang bawat isa sa mga bagay na ito na lumitaw at walang sinabi, ngunit naramdaman niya ang bawat isa na para bang ito ay isang magiliw na kamay, nag-aalis ng isang patong ng alikabok sa ibabaw ng isang bagay na inakala niyang patay na, ngunit natutulog lamang. Sa panahong iyon nagsimulang gumawa ng isang bagay si Sebastiao ng lihim. Tuwing gabi pagkatapos matulog ni Katarina at umuwi si Firmino sa kanyang kubo, pumupunta si Sebastiao sa pasilyo ng bahay at humihinto sa harap ng nakakandadong pinto, ang pinto ng silid ni Anita. Nanatili siya doon ng ilang minuto na may kamay sa hawakan ng pinto, nararamdaman ang lamig ng metal laban sa kanyang palad at pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid nang hindi binubuksan. Ginawa niya iyon sa loob ng isang linggo. Sa ikawalong gabi, iniikot niya ang susi. Bumukas ang pinto ng may kaluskos ng isang bagay na matagal nang hindi gumagalaw at ang hangin na lumabas sa loob ay nakatigil, luma, na may amoy ng alikabok at nakaraan. Pumasok si Sebastiao at nanatili sa dilim ng ilang sandali bago sindihan ang lampara. Nang ang mahinang ilaw ay lumiwanag sa silid, nakita niya ang lahat ng eksakto tulad